Mga ka-shekel, samahan ninyo ako ngayong hapon ito. Natuklasin ang katotohanan patungkol sa Santel. Mga perwisyo kayo, nagja-jogging ako eh. Ingat! Uy! Ang laki mo! Mga ka-shekel, kasama natin yung nakasaksi daw dito sa Santel mong to. Pero sabi nga. Patakot yan, sir. Sabi daw nila meron daw ditong San Telmo. Kaya ngayong umaga pupuntahan namin dahil sa gabi bawal na kaming pumasok dito sa lugar na to. Medyo strict time, medyo may quick sa lugar na to. Sinadya namin umaga para medyo maluwag-luwag pa. Kasi pag gabi po may mga tanod na. Mga mahuli kami nag-aanuhan eh. Hirap. May session eh, daming damo eh. Ibang session yan, sir, ah. Pero may mga damo. Pero mukha ang creepy, oh. May mga baka, oh. Hey, man! Hirap. Suplado naman tong bakang to. Sir, ano natin? Saan ba yung sinasabing ano? May San Telmo daw dito eh. Dito sa part na to. Kung saan yung maano siya eh. Dito sa part na to? Oo, dito. Mga shakers dito daw, may San Telmo. May ilog naman dito. May ilog kasi. Ba't parang nasa sinakulo yung suit mo ngayon? Bagong outfit to. Okay, ganda. Baka mag-trend eh. Oops. Dito daw sa area ito mga ka-shakers, may San Telmo daw dito hindi umano. Base sa kwento ni Boss Carlo. Oo, meron dito. Minsan nawawala yung ibang baka dito. Yun lang. Oh, yun lang. Hindi ba nakakaw yun, sir? Hindi kaya ng San Telmo yun, sir. Pero nabalik din sa umaga. Okay naman. Oh, hirap nun. Pero dito nga sa area to, sir, no? Meron dito. Grabe. Ganun pala katotoo. Ano to dati, tol? Ano tong lugar na to dati? Tawagan to dati. Damuhan. Dawagan lang. Pero hindi pa siya na-occupied eh. Or ilog yan, pababa. Sinarado na niya. Sarado na rin. Pero wala ng tubig. Wala. Dito daw ay may di umanong San Telmong nakikita. Dito sa lugar na to. Pero ito ba yung ano? Ito ba yung puno? Yan yung mga shekels yung puno sa likod ko. Sabi ka, sir. Yan. Yan, di ba? Itututo ko, ah. Tandaan. Tagal na yan. Tawad na yan. Almost 60 years na yan. Punong yan. Tagal na rin, no? Pwede na gawing papel, oh. Oo. Mm-hmm. Kaya dyan pa kami naihi. Ang bigat. So yun mga ka-shekels, ito pala yung lugar, no? Pero ano, sir, anong sa tingin mo? Kasi kumbaga sa ano nakapag-usap tayo, 'di ba, ng sa Messenger. So ano ba to, sir, tong sinasabi mo sa akin na tong sa punong to? Yung punong yan kasi parang ano dyan, parang may nabagok na bata dyan sa punong yan. Tapos namatay siya sa pagkabagok. Ayun, kada tanghali hapon, may nagpaparamdam dyan. Batang babae. Dito sa punong ito. Tahimik. Ayan mga shekels. Ito lang ba tong punong to, boss? Nag-iisa lang? Nag-iisa. Meron pa din sa likod. Kaso hindi natin mapasok eh. Oo, kasi Private pribadong area to eh. Kahit wala ng mga estudyante dyan. Tawad. Pero yun ang nagpaparamdam dito, sir. Oo, yun. Yung bata nga na Hindi namatay lang yun. dito. Hindi lang yun, madami. Purong mga bata. Mostly bata. Oo. Kasi lalo ito nung panahon ng hapon din. Naano dito ng mga hapon. Sakop. Sakop. Nakaging pugad din. Baka sa isayan din pala, no? So grabe. So ngayon nandito po si Sir Job. Siya ay nakarecover na. Yan. Siya ay muling nakarecover. Pero sigurado ka, sir, dun mismo sa kaninang pinakita ng location na doon yung San Telmo na gumagala-gala. Oo, nandun. Sure ako dun. Marami na din nakakita ang mga taga dito. Oo.
Bigat. Iba-iba kasi ng lugar din yan eh. Hindi naman mapipix na lugar lang nandito. Basta may tubig, madalas yan. Tag-ulan. Tag-ulan tsaka sa ilog. So, ganun pala, no? Ganun ka-creepy din tong lugar na to. Grabe. Lalo siguro kung mapuntahan natin yung ilog, kaso hindi na nga. Medyo tuyo na yung ilog eh. Kaya parang, tsaka ano na, medyo mahalaman na. So, sayang, no? Ma-explore sana natin. Pero ito may pala tong pagkakaalam lugar sila. na to, mga ka-shekels. Meron daw ditong gumagalang San Telmo sa lugar na to. Paliwanag mo kaya, alam na ba nila yung meaning nun? Kung San Telmo? Yung San Telmo, base sa mga na-featured to, no? Dun sa mga ibang documentaries. Yung San Telmo is, nakakita na ba kayo mga ka-shekels ng bolang apoy na lumulutang? Yun. Yung pangalan kasing San Telmo, nanggaling kasi yun sa Saint Elmo's Fire kung tawagin. Yun yung Oo. So, yun. Pwede na tayo dito siguro magbahagi, sir. Ng Yun, excited magiging na ako. natin. Excited na ba lahat? Oo. Hindi kaya excited na sila, sir, antukin? Okay. Wala na, para matulog ulit. Okay. So, ngayon, umpisahan natin to mga shekels, tong pag-share na to. At kakaiba tong aming ngayon. Kakaiba ang aming pag-share ngayon ng kwento sa inyo kasi nasa daytime kami. Kasi nga, hindi nga pwede kaming pumasok dito ng gabi, gawan delikado daw. Yun bang sir? Yun ba yung kanina sinasabi ng mga tanod dyan sa labas? Yan. Oo. Kaya binabalaan tayo. Oo. Kaya, so yun mga ka-shekels, umpisahan na natin tong kwentuhang to. Mga ka-shekels, isang nakapangingilabot na gabi sa inyo, pero ang background namin ay maaga. Kasi nga, hindi kami pwedeng pumunta dito sa areang ito ng gabi. Kasi nga maraming mga tanod dito na sinasabi nga sa amin na delikado daw pumunta dito sa lugar na to. So kasama ko po si Sir Jobs at si Boss Carlo. Siya po yung isa sa mga subscriber na nakipag-message po sa akin upang ma-feature ditong lugar na to. Pero sayang nga po hindi natin siya ma-explore ng gabi kasi sabi nga meron nga doon San Telmo dito sa lugar na to. So total yun na rin naman ang usapan yung tungkol sa San Telmo. Siyempre may kukwento si Sir Job dyan tungkol sa San Telmong yan. So ano bang sir, ano ba ang yung na-experience ba dyan sa tatay mong kwento yan, di Sa ba? tatay ko, hindi ko naman na-experience, nakakita. Kundi yung tatay ko talaga Oo. experience. Base sa kanila kasi, sa probinsya nila sa Cebu, marami talagang pababalagan din sa lugar nila. Bago medyo dibdib din sa lugar nila. Oo. Basta ang San Telmo, yung mga based on, base sa kanila, base sa, ng tatay ko, mga namatay sa ilog, mga nalunod, mga na-aksidente, lumalabas yan madalas, pag maulan, automatic yun sila lalabas, paparamdam. Ang nakapagtaka dito, meron silang parang minsan bolang apoy. Makikita nila, pag nakita nila yan, bolang apoy yan, yun na sila, matatakot na sila. Hindi yung tama nga, yung kinakwento mo sir, doon nga sa, about nga doon sa San Telmo, Oo. parehas kayo ng description. Bolang apoy. Bolang apoy talaga, no? Baka mapagkamalan din alitap-tap to, kaso napakalitang alitap-tap. Pero ang bolang apoy ganun. Meron naman nangyari kasi sa tatay ko, kandila naman daw, may hawak na kandila. Kumbaga sir, puputulin ko na ng kaunti. Sir, yung nakita ko ba yung San Telmo, malaki rin yung bola niya na apoy. Malaki din. Tsaka hindi na ako nakakita nung pati sa kagabi. Oo. So ano yun, talagang umiikot-ikot lang yan dyan? May ikot-ikot na. Pero hindi siya nakakasunog. Oo. Apoy, di ba pag nagsiga tayo, Parang- makapasok. Sayang no, ganda sana ma-explode ko kung gabi. Para makita nga natin kung meron nga ba talaga eh. Kasi base nga sa kwento, halos lahat ng tao dito may San Telmo eh. At eksakto rin sir yung i-share mo ngayon na tungkol sa San Telmo. Kasi mabuti lang nandiyan si Sir Carlo na ibigyan tayo ng ngayon, ng bas-bas dito at idea para masilip natin tong area to. So sir, balik tayo sa kwento sir. Ayun, yung sa tatay ko, wala naman siyang ibang hangad doon yung gabi kasi yon gabi. Bago maulan nga, sabi ko kanina, lalabas sila pag tag-ulan. Tsaka pag medyo bagyuhan, lalabas yan sila. Ang tatay ko kasi, gusto niya manigarilyo. Nakita siya ng ng tao. Gusto niya lang magpasindi ba? Hindi may dalang apoy nga. Ang nakapagtaka dito, naulan, pero hindi nababasa yung apoy.
nadala niya. Siyempre, na automatic. Yun nga lang, lumabas tayo sa bahay, may kandila ka, mamamatay agad dahil sa hangin eh. Pero itong creature na to, hindi nababasa, lakas ng ulan. Kaya yung tatay ko, dahil mabisyo, gusto niyang sumindig man lang. Yosi. Nasa labas lang sila ng bahay. Ito ang pinaka-creepy dito. Nung lalapitan niya yung San Telmo, ang pagitan nila, ganun pa rin. Hindi niya magawang malapitan, literal. Kumbaga may espasyo talaga eh. Yun at yun pa rin. Nakukuha niyo yung ibig sabihin. Halimbawa, ito yung San Telmo. Tapos ako, gusto ko man lumapit doon sa San Telmo, hindi ko siya malapit Hindi niyo malapitan kasi pilit siyang yung parang lumalayo sa tao. Hindi pala siya ganun, parang syempre, multo nga or ano pa man nila lang siya. Hindi naman buwakaw yun. Hindi naman. Yun, pinipilit niyang habulin tong San Telmo na to. Pero wala siyang idea. Wala siyang idea na yung hinahabol niya pala is multo na or San Telmo. Wala siyang idea. Ang gusto niya lang mangyari ay masindihan yung sigarilyo yung dala-dala niya. No. So kakaikot sa bahay nila, kakaikot, napagod siya. Napagod na yung tatay ko. Hindi niya maabutan eh. Hanggang sa napagod na, nakaramdam pagod. Ito malupit, yung San Telmo mismo lumapit sa kanya, sinindihan na siya. Bigat. Hanggang sa lumapit yung apoy. Lumapit yung may dala ng apoy. Bago nang wala na. Yun yung first time na na-experience sa tatay ko about sa San Telmo. Okay. Bago dun sa sa pinsan niya na naka-experience din ng San Telmo. Napadaan lang siya sa ilog eh, napadaan lang. Ayun, ganun pa ring senaryo, nakakita ng bolang apoy. Pero nag-appear din yung tao, may nag-appear pang tao. Bukod sa apoy, yung bola, hinabol siya. Paghabol sa kanya, nag-appear pa yung tao na mismong may dala. Pero yung bolang apoy, naging kandila naman. So ano yung tsura nun nung nag-appear? Normal din eh, as normal na tao. Normal na tao lang. Namihawak na kandila? Hawak na kandila ka. Yun ang pinagkaiba naman sa mga multo na nakikita natin. Kaya nga sabi ko kanina, ito yung mga tao na namatay sa pagkalunod. Siguro parang sa akin lang hostisya din eh. Nag-a-appear sila, di ba? Hindi lang hostisya, naghahanap sila ng hostisya. Hindi nila matanggap na sila namatay, nalunod, aksidente. Lalo sa mga dyan po, mga naliligo sa ilog, ingat-ingat lang din tayo kasi tayo mga shekel. Kasi yung mga dalulong ng mga tubig dami ko napanood nito, yung ganda-ganda ng trip nila. May mga drone pa sila. Ganda lang, tamang ligo lang, tamay lang yun lang. Biglang umano yung bugso ng tubig galing sa bundok kasi yun napaliwanag pala doon, umulan sa bundok bago yung buhos ng tubig, lakas nun, malakas ang current doon. Ang problema yung mga bata, yung mga tao na hindi agad nakalis. Malaman mo nyo ba naman Sa yan, di ba? sa Naik doon? Oo. Meron kami doon nangyari sa Naik. Tsaka dito sa may Amadeo yata yun. Ayun, meron din pangyari doon. May mga ganun senaryo. Mga bigla ang ulan sa bundok, sa taas, bago yung bagsak ng tubig, ang bilis nun, walang makakaano sir. Kahit hindi mo maririnig yun eh, yun ang problema. Kasi yung tubig ng daloy ng tubig, the same din sa Maragasa yun eh. Maragasa, hindi natin alam eh. Aksidente. So bale yung nag-appear yung sinasabi ko na tao. Inabol din siya ng San Telmo. The same din. Hindi rin sila nagkakalapit, hindi rin sila nagkakalayo. Kagaya ng nangyari sa tatay ko. Ganun pa rin yung pinaka-spasyo nila. The same pa rin. So bale, yung San Telmong ito, ang creepy dito, binigay niyang kandila niya. Inabot. Dun sa lalaking to. Ayun nga, ganun din, naulan din to, panahon din na naulan. Ang nakapagtaka din, hindi rin namamatay yung ilaw. Hindi namamatay yung apoy ng kandila. Kinaumagahan, yung lalaki to nag-decide. Kasi ang alam niyo nangyari sa yung umaga sa kandila. Pagising niya, naging daliri na. Daliri ng tao? Oo, daliri ng tao mismo. Okay. Nawala na yung apoy, pagising niya ng umaga, wala na yung apoy, kandila na lang. Kamay na lang, Wow. daliri. Ang ginawa niya po dito, binigay niya sa pari, sa simbahan. Bago siguro pinag-pray nila kung sino man ang may-ari nun. Kumbaga ipinanalangin na lang Oo, yun na lang ginawa nila para kaninong daliri yun.
hindi umano yung San Telmo. Grabe palang experience. The same din sa mga na-meet ko mga Ilocano, galing silang Cagayan. Ganun din eh. Ang nila, San Telmo din ang tawag nila sa Cagayan. Oo. Cagayan Valley naman sila. Same same scenario din. Ganun at ganun din. Parehong-pareho lang. No? So grabe pala yung mga ganun. Baka yung iba na pagkakamalang bululakaw ito ah. Oo, kasi may mga may mga nagsasabi din na mga tao na bulalakaw daw yun, yung Actually, buwabagsak daw. hindi Kaso bulalakaw. Hindi mo nga madudurog agad ang bulalakaw pagtingin pa lang sa Oo. mismong ipapawid eh. Pagpasok pa lang nun, durog na eh. Kasi sa atmosphere pa lang ng Oo. Earth, pagbaba ng May meteor, may- wala na, pira-piraso na. Pipira-pira sa day. Yun talaga, kung sakali, swertihan na lang ha, kung makakuha ka mismo ng bato ng bulalakaw, milyonaryo ka na. Pero Okay. problema, pag hinabol ka ng San Telmo, yun talaga, hindi ka pwedeng may chance ang hindi ka bubuhay nila. Hindi kaya yun, sir? Hindi kaya mga restored energy ng mga namatay yun? Pero iba eh, Pero- sa ibang elemento galing naman eh. O ang Iba-iba. na-research ko naman tungkol dyan sa San Telmo is base lang to sa pagkakabasa-basa ko lang. Yung San Telmo kasi sir, espiritu daw yan. Isang uri rin ng espiritu. Parang yung orb. Yun, di ba may mga nakikita tayo minsan sa mga CCTV Sa na mga, orb? Yun. Gumagala. Sa mga CCTV camera, makikita mo dun, bilog yun, orb. May pagkakapareho sila. Pero Sir Carlo, dito naman sa dito sa area yung ito, halos ganun din talaga yung San Telmo. Ano yun, hindi na ba nawala yun since nung Hindi na eh. the day na napatira kayo dito, yung tira? Tsaka hindi pa kami pinapanganak. Malolo ko pa. Meron. Meron na pala. So hindi kaya sir na may nangyari rin dito na Saan naman? Yung mga trahedya. Meron. Trahedya Panahon na ng mga nangyari. Hapon. Hindi natin alam eh. Oo, Panahon ng meron. Kastila, di ba? Siyempre, hindi natin alam yung mga nabuhay dito, mga namatay. Tayo, mga bagong tao na tayo. Hindi natin alam ang nito talaga, history ba? Itong lugar na to, no? Yung kasaysayan ng lugar na ito. So grabe, maging itong punong to na nasa harap natin, no? Sobrang tanda na. Kumbaga sir, dito sa lugar na to, no? Paparamdam din. Tsaka ito, talaga nung panahon nakapunta. School na eh. Dito may Naging mga pugad din. Naging pugad din ng, naging puta rin ng Hapon. Oo, yun. Pugad o Hindi puta natin ng alam, baka may mga na-rip din dito. Mga alam natin sa Hapon kasi mga pinahirapan din nila. Oh, mga tinorture nga ng Hapon. Kaya nga siguro maari na meron nga. Maari pala. Kasi sayang eh, yung gabi nga talaga sana. Maganda, mahunt. sukal ng lugar na to. Sukal eh. Mahunt natin tong lugar na to. So, yun lang sir ang iyong mababahagi ngayon sa Oo, yung San Telmo na yan. Oo, salamat sir sa input. Nagkataong parehas kayo ng nang na-share yung San Telmo mismo. Kasi pagka-message pa lang ni Sir Carlo yun Biniyahin na natin to. Oo, binyahin na kagad namin itong mga ka-shekels. Kasi baka ma-explore, hindi naman pala pwede. Sabi nga ng barangay, pagdating ng gabi kasi nga daw delikado. Marami rin daw dito kasing mga, ano ba yun sir, mga nagnanakaw ba o ano? Meron. Baka nila. Oo, mga bakang ninanakaw. Kaya pala, may mga nawawalang Kasi medyo baka. matataas ang talahib. Oo. Kailanganin din tayo. Siyempre, okay lang umaga, makita natin, makakaiwas tayo. Paggabi, Oo, delikado din. So yun, Pang maraming safety na rin yun. Pabisa Oo. na rin yun na natin, nalaman natin. tama yun. So yun, maraming salamat mga ka-shekels sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta sa aming video ito. So dito ko na po tatapusin ang video ito at huwag niyo pong kalimutang i-like, share, subscribe ang aking YouTube channel. Muli ito si Boy Patatas at isang nakapangingilabot na gabi sa inyong lahat. Kahit ang background namin ay maliwanag. Yun. So subscribe lang kayo mga ka-shekels. San Telmong gumagala dito. Yan, alayan na lang natin sila ng kandila.